Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. 2 oras na lang, opisyal nang magbubukas ang Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice Presidente Sara Duterte. Alamin natin ang sitwasyon doon mula kay Angela Babad. Angela? Naomi, habang naghihintay nga ng sinasabing pagkukonvene ng Senado bilang impeachment court mamayang alas 3, ay kasalukuyan nga nagsasagawa ng fellowship luncheon at prayer gathering si Senate President Alan Peter Cayetano kasama ang ilang Christian bishops at pastors sa Padilla Room dito sa Senado. Namataan na rin ang ngayon suspendido ng si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na kasama sa nasabing fellowship. Kasabay nito ang joint hearing ng Committee on Ways and Means patungkol sa ilang issue kaugnay ng enerhiya gaya ng electric bill shock. Naomi, sa mga oras na ito ay inaantabayanan din natin ang posibleng pagdating ng ilang miyembro ng House Prosecution Panel at pati na rin ng mga senator bilang natatayo bilang senator judges. Samantala, ayon sa opisina ni Senator Robin Padilla ay posibleng dumating ito sa plenaryo sa gitna ng usap-usapan na kasama umano ang senador sa pag-alis sa Senado ni Senator Ronald Bato de la Rosa noong Miyerkules. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Naomi, balik sa inyo dyan. Maraming salamat, Angela Babad. Nagsagawa naman ng pagpupulong ang House Prosecution Panel bago tumulak sa Senado. Ang latest alamin natin mula kay Willie Delgado Jr. Willie? Naomi, tutulak na papuntang Senado ang delegasyon ng House Prosecution Panel para sa inaasahang pagkakonvene ng Senate Impeachment Court para simulan ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero bago tumulak, nagkaroon muna ng closed-door meeting kanina ang House Prosecution Panel dyan sa People's Center bilang bahagi ng kanilang last-minute preparation. Base sa info, ang mga kinausap ay yung hanay ng mga private prosecutors na inaasang tutulong o makakatulong ng Kamara sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Walang ibang pinapapasok sa loob maliban na lamang sa mga may kinalaman sa usapin ng impeachment at yung mga miyembro ng House Prosecution Panel. Hindi pa naglalabas ng listahan sa kung sino-sino ang makakasama sa hanay ng mga private prosecutors, pero isa ang pangalan ni Attorney Lorna Capunan na lumitaw na magiging bahagi ng mga pribadong abogado. Official na rin itinalaga bilang tagapagsalita ng House Prosecution Panel di Kabataan Party List Representative Attorney Rene Co. Ibig sabihin, lahat ng usapin na may kinalaman sa impeachment ay magmumula sa bago nilang tagapagsalita itong si Party List o Kabataan Party List Representative Rene Co. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Willie Delgado Jr. Mahigpit ang seguridad na ipinapatupad sa Senate perimeter. Nasa 800 pulis ang nagbabantay doon para sa kilos protesta. Si Justine Ignacio sa detalye. Justine? Naomi, nagkasa ng kilos protesta nitong pasado alas 10 ng umaga ang grupong Power for People Coalition sa labas ng Senado upang ipanawagan ng mataas na singil sa kuryente at labanan ng krisis sa enerhiya na nagpapahirap sa mga Pilipino. Binatikos ng grupo ang kawalan ng aksyon ng mga mambabatas na mas inuuna pa anla ang mga pampulitikang interes kaysa sa matinding nararanasang blackout at mahal na bayarin ng mga consumer. Binigyang diin ni Jerry Arances of P4P convener na nakamamatay na ang kawalan ng kuryente sa gitna ng grabing init, lalo na para sa mga may sakit na nangangailangan ng medikal na aparato. Iginiit ng P4P na dapat ipagbawal ang pass-through charges na nagpapahintulot sa mga korporasyon na ipasa sa mga mamamayan ang mataas na presyo ng kanilang ginagamit na kaal at gas. Panawagan nila sa gobyerno, palawigin ang pagbabawal sa power disconnection. Bukod sa kanila, Naomi, kumilos din sa labas ng Senado ang grupong Philippine Alliance of Human Rights Advocates para ipanawagan ng hustisya para sa biktima ng extrajudicial killings ng nakaraang administrasyon. Alas 11:30 naman natapos ang programa ng mga grupong nabanggit. Sa ngayon, Naomi, ay nakakalat pa rin ng mga pulis dito dahil posibleng mamaya ay ilan pang mga grupo ang magtutungo dito sa Senado, sa labas ng Senado para magsagawa ng kilos protesta. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Naomi. Maraming salamat, Justine Ignacio. Opisyal nang tinanggap ng Senado ang preventive suspension order laban kay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at ang sabina para sa CCTV footage kaugnay ng pamamaril sa Senado. Alamin natin ang detalye mula kay Mario Campo. Mari?
Naomi, ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, natanggap na ng Senado ang order ng Office of the Ombudsman na nagsasailalim sa preventive suspension kay Acting Senate Sergeant at Arms Mawa Plasca. Kasabay nito, natanggap na rin umano ng Senado ang sabina para sa pagkuha ng CCTV footage kaugnay ng pamamaril na naganap sa Senate Complex noong May 13. Ang pagtanggap ng mga dokumento ay kasunod ng pahayag ni Ombudsman Boying Remulla noong weekend na umano'y tumanggi ang Senado na tanggapin ang mga sabina kaugnay ng investigasyon. Nauna nang inihayag ni Remulla na ang mga sabina ay para sa CCTV footage ng insidente ng pamamaril at mga dokumentong may kaugnayan kay Aplasca. Si Aplasca ay kasalukuyang nasa ilalim ng 6 na buwang preventive suspension na walang sweldo habang isinasagawa ng Ombudsman ang kanilang investigasyon. At yan muna ang ulat. Ako si Mario Campo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Mario Campo. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.